Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Kumusta po kayo? Inaasahan na inyong lingkod na kayo po ay nasa mabuting kalagayang lahat. Katulad na aking inaasahan, damhin ninyo ang aking personal na dalangin na sana iigin na yung mga may karamdaman na nasa disyerto, nasa kanilang mga tent, nasa apartment, nasa kanilang mga employer, nasa man na roon. Wala akong pakialam, ano? Pero ang aking pinakabot ay ang aking personal na dalangin sana iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. Sa pagkakataong ito, ay nais ko muling babanggitin sa inyo sapagkat ito ay pinagmamalaki ko na umaabot sa 81 countries, ulitin ko, 81 bansa ang nanonood sa atin ngayon, manunood sa atin at sumusubaybay sa Utusan.tv. 738 cities all over the world ang nanonood ngayon. Kaya nagagalak ako dahil ang reach out natin sa mga OFW, imagine, 81 countries, mga ka-Pilipino. Pwede ba nating, pwede bang ma-reach out ng isang broadcast lamang ng ABS-CBN or GMA ang 81 countries in just one broadcast? Mga ka-Pilipino, I doubt. Subalit, itong Utusan.tv na bagamat napakaliit na himpilan ng istasyon, ay nare-reach out pa natin iyon, bansa na iyon. Hindi ko sinasabi na lahat ng mga mamamayan ng 81 countries ay nanonood sa atin. Subalit, kahit isa na OFW nanonood sa isang bansa, we have 81 OFWs all over the world ang nare-reach out natin. At ngayon, mula sa aming studio sa Los Angeles, California, United States of America, ipapasyal ko kayo sa Qatar na kung nasaan ay ating kausapin ng isang OFW na mawiwikan natin isa sa may pagmamalaki na ang kanyang ginagawa ay upang makatulong sa layuning mapagaan ang buhay ng mga OFW na if possible, katulad ng layunin ng inyong lingkod, pauwiin lahat sila. Subalit hindi natin sila pauwiin kung wala silang trabaho. Kaya kukulamin muna natin yung mga politiko na ayaw magsikap na mabigyan ng trabaho mga OFW. Ngayon, mga ka-Pilipino, mula sa aking kinaroroonan ng studio sa United States of America, dadalhin ko kayo sa Qatar na naroon ang ating interview ngayon, isang OFW sa pangalang ako, si JJ, Gigi, or Gege. Hindi ko alam kung alin dito. So, Gege, JJ, or Gigi, come in. Magandang gabi po sa Qatar time, KSA time. Sa inyo po, Kuya Mangitan dito at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng inyong programa Utusan.tv. Ito ay hindi programa, kundi himpilan. Dahil baka sabihin ng mga iba nating mga ka-OFW, mga ka-Pilipino na, ito si Calpito nagpo-programa pala ron. Mga ka-Pilipino, ito ay ating himpilan. Ang Utusan.tv ay inimbento ng inyong lingkod para sa mga OFWs, hindi para sa aking programa. Kaya, this is not my show. This is your show, mga OFWs. Kaya, nais ko lamang i-correct. Dahil ito ay hindi ko show, kundi ito ay OFW himpilan ng telebisyon. Yan! Okay. Ngayon, Okay po. Ngayon ay nais kong alamin, nasaan ka diyan sa Qatar? Nandito po ako ngayon kasalukuyan sa isang coffee shop kung saan meron na maganda, kahit pa paano ay maayos-ayos na signal para makausap ko. Wow, talaga din naman ano. Isipin ninyo mga ka-Pilipino, para lamang makaugnay natin ng personal, yung nakikita ninyo, yung live, real time, si JJ, Gigi, or si Gege. Hindi ko na malaman kung ano tawag ko dito sa aking kausap na ito. Gege na lang. Gege. Okay, Gege. Okay. Gege. Ha! Yan, mas maganda. O sige, Gege. Isipin ninyo, ay naroon siya sa coffee shop at kanina ay napakasama signal. Kinausap niya yung may-ari yata at inilagay siya ro sa private. Kaya ngayon nasa private room siya ngayon. Wow, ang galing naman ano. Diyan sa Qatar, bago ko susuysuyin ang iyong pagiging nasa Qatar, nais ko muna alamin, saan ka galing sa Pilipinas, Gege?
Wala po ako pinanggalingang probinsya, pero dito po ako sa Marikina at ngayon ay nakatira po kami sa Antipolo, Rizal. Doon na po naninirahan ng ako. Nakabasa po kami sa Antipolo, Rizal. Kailan mo natuntunan na ikaw ay mag-abroad? Mga taong 2003 po, nung mapilitan na ako na mahikayat ng aking mga kapatid, nauna na sila rito lahat. Ngayon, dahil sa kadahilan na may maganda naman ako sa Pilipinas, hindi ko po nagustuhan pumunta agad-agad. So yung 2003 na po yun. Yun na po yun na pasimula akong kapatid. Ano ang naging trabaho mo sa Pilipinas? Bakit medyo natagalan ka na nagdesisyon para man din ay mag-abroad? Nag-e-enjoy sales noon. Noong mga panahon na yun, ay hawak ko yung mga malalaking outlet ko sa Pilipinas, which is yung Bustan at yung SM. Ayan po yung mga kumpanya na hinahawakan ko na pwede, na kumikita naman po ng mga panahon. Ano ang sinasabi mo na hinahawakan mo yung malalaking kumpanya? Ano ang business mo? Distributor po kami ng mga household. Oh, okay. Yung mga panahon na yun ay kasagsagan po ng kompetensya ng mga gagandang brand sa atin. At paano mo, ikaw ay may magandang trabaho sa Pilipinas, paano mo natuntunan na gusto mong mag-abroad? Hindi ko pa talaga gusto. Noon po ay masayang-masaya na po ako sa trabaho ko dahil inihanda na po ng mga kapatid ko dito na ako po ay makarating dito. Napilitan na po ako, mga ilang ulit na po na-cancel ang aking flight papunta sa Qatar at ang visa po ay ilang ulit na rin na-renew. Napilitan na po ako dahil ayoko naman po sumama ang load nila. So, nung dumating po ako dito sa Qatar, nagkasama-sama po kami mga kapatid. Naging maayos naman po yung buhay ko dito. Ano ang, ito ay pwede mong tanungin, pwede mong sagutin or hindi itong tanong kong ito. Ano ang iyong trabaho ngayon dyan sa Qatar? Sa ngayon po ay wala po kasalukuyang trabaho. Wala po akong, nagahan na pa rin. Dahil kamakainan lang po ako natigil sa pagiging medical representative sa isang pharmaceutical company. So, hindi na magandang ugnayan management. Tinigil ko na po yun kaysa pumunta ng isang malaking gulo o hindi pagkakaintindihan between ang empleyado at saka ng management. So, minabuti ko po na ilisanin na yun at pansamantala ay tinutuon ko po yung mga oras ko sa isang Philippine organization dito sa Qatar, which is under po auspices ng Philippine Embassy sa Qatar. Yun po yung balita. Yun po yung grupong kinabibilangan. Okay. Kailan ka pa kabilang dyan sa grupong yan? Pang 8 buwan na po, pero doon po sa 8 buwan na yun, dinaranasan ko po yung iba't ibang uri ng pagtulong sa kapwa OFW. Naimulat po yung aking mga mata kung ano po yung tunay na buhay ng isang Pilipino na nagpapagal sa gitnang silangan. Nice ko ipaabot sa ating mga viewers. Ipagpaumanhin po ninyo na ang signal ay medyo hindi 5x5. Kung turingan ko ito ay maaaring 2x2 ang signal. Bagamat napaka-importante kasi maihayag ko sa inyo ang direktamente pag-ipag-ugnayan natin sa ating mga ka-OFW na nasa Qatar. Kaya ipagpaumanhin po ninyo, pagtsagaan po natin ang signal. At any rate, napakaganda naman itong aking kausap. Kaya tingnan na naman ninyo yung kanyang visual. Maraming salamat po. Nabubulagan lamang po kayo, Kuya Manny. Baka kasi malabo itong screen ko eh. Aray. Ako ay nampipikon talaga ng tao. Kaya habaan mo, sinturon mo kapag ako ang kausap mo. Ikaw ay 2003 panariyan. Meron, dyan ka na ba sa Qatar o lumipat ka sa Saudi Arabia, lumipat sa kung saan-saan o direktamente diyan ka na lamang sa Qatar? Dito lang po.
Wala 2003 po dito po. Hindi naman po ako diretsong 2003 ay nandito na. Pauwi naman po bawat taon para mabisita yung aking mga. Ano kaya kung ang iyong yung pinaka-speaker, yung microphone kumbaga, ilapit mo sa labi mo, baka mas improve. Ayan. Ayan. Mas maganda. Mas maganda. Okay? Pakihawak mo na lamang ganyan, ano? Sige po. Para mas malinaw na mapapakinggan ka ng ating mga viewers. Sapagkat gusto kong makataas yung mga mahalaga impormasyon mula sa iyo dahil nagsisilbi itong inspirasyon ng mga iba pang mga OFWs. Ano? Simula nung ikay dumating diyan sa 2003, gusto ko malaman kung ano ang nagiging experience mo riyan. Katulad din ba ng karanasan ng mga inaabuso ng kanilang amo? Ang ibig ko sabihin inaabuso yung sinisigawan, teka muna, magbabayad ako ng $1. Ako'y gumamit ng amo. May utang ako sa inyong $1 na ang aking campaign ay wala nang tatawag na amo sa halip ay employer. Okay. So, wala ka namang naranasan na pang-aabuso ng iyong employer. Ibig ko sabihin ay sinisigawan o hindi pinakakain na maayos o hindi sinusweldohan o kaya ay hindi ayos ang sweldo na base doon sa iyong pinirmahang kontrata. Lahat ng yan ay pwede bang i-explica mo sa amin? Opo, wala pong problema. Pero hindi naman po naging mahirap sa akin na ipaliwanag yun sa inyo. Dahil po yung pagpunta ko po dito sa Qatar ay hindi ko po masasabing maswerte. Ang pinaka-importante lang po nangyari yung magkakasama kami ng kalapatid sa isang villa. 3 po silang nauna bago ako makarating dito sa Qatar. At hindi ko po naranasan yung mga dinanas ng mga kapwa OFW natin. Kailan lamang po ako nang bulat sa mga ganong klaseng pangyayari nung ako sa grupo ng Balita po. Mula po 2003, hindi naman po naging mabigat yung trabaho binigay sa akin ng kumpanyang pinasukan ko. Ang katotohanan po ay doon po na-develop yung mga iba't ibang talento pa sa management, sa operation, sa marketing, sa administration, at lalong-lalo na po yung mga hindi ko pa natututunan noon nung nasa Pilipinas ako. Malayong-malayo po ito doon sa kursong kinuha ko. So pagkatapos po ng mga taon na nakapagsilbi po ako doon sa una kong kumpanya, siguro po dahil sa kadahilanan, siguro yung gusto niya maghanap trabaho, ibang klaseng job, kaya po wala ko natutunan. Pero hanggang ngayon po ay makasama ko. Hindi ko po naranasan na mawalang yan ng mga employer. Hindi ko po naranasan kumain ng tira-tira. Hindi ko rin po naranasan yung mga napakahirap na nakikita o nakapalood natin sa dito po sa mga kapwa-OFW. Masasabi ko po maging maswerte lang po sa pamumulit dito mula sa kaya lang po ako nagkaroon ng mga ganyang pakikisalamuha sa OFW na makabilang po ako sa Balita ko. Noon po nakita ko yung ibang karanasan ng OFW. Yung mga nangyari sa kanila, yung mga employer nila, yung mga inabuso, yung mga nakaranas ng sobra, nag-iwan sa talaga. At yung iba pa nga ay halos kinamatay na nila. Makakuha lang ng kataas. Yung ganun po. So, 8 buwan po yun. Marami na po ako ng kaya po nagpapatuloy. Ang aking mawiwika ay ganito, ano? Gusto kong alamin na sa kaipala sa iyong panatili riyan na hindi mo naranasan ng katulad ng naranasan ng mga iba nating mga ka-OFW, ano? Susubukan naming i-correct itong signal dahil hindi namin ganong maunawaan ang iyong sinasabi. So, hindi mo naranasan ang mga ganyan. Ano naman ngayon ang mawiwika mo na tulong na nagagawa mo rito sa ating mga ka-OFW na ganun ang mga nararanasan? Mayroon ka bang mawiwika na lumapit sa iyo o kaya grupo ninyo na tinulungan na hindi mo kailan makakalimutan? Meron naman po. Nang dahil po sa pagkikita ng bahagi ng Pilipinas, sa grupo pinabibilangan po ngayon, doon po kami nakakuha sa mga diskusyon kung ano po yung status ng mga dito sa Qatar. Doon po, nakakasama kami ng Philippine Embassy dito
kalinga ng punong pati sa grupo ito ay 100 FW. Kinakalinga ng polo ko. Nasa ngayon ay umaabot na po sa 60 na hindi pa nakakabalik na. Nakita ko po doon yung mga tunay na sitwasyon nila. Ilan ay may mga loyal nila. Nakakataw sa mukha nila. Para sila Dinaramdam ko, pero putol-putol ang iyong signal. Hindi namin gaanong maunawaan ang iyong mga sinasabi, ano? Ganito na lamang, para sa ganun ay question and answer na lamang, ano? Para sa ganun hindi humahaba dahil putol-putol eh. Hindi rin namin gaanong maunawaan. Pero ang hindi putol-putol ay iyong visual na saksakan ng ganda. Kaya, yan na. Kayo talaga. Kaya mahali. Kayo talaga. Ang gagawin na lang namin ay pagpanunuorin ka namin. Kahit na siguro hindi tayo magkukwentuhan, maaninag na namin ang gusto mo sabihin. Paghahandaan ko po ang pinakamagandang headset sa susunod natin. Okay. So, ikaw ay kasama sa mga tumutulong sa mga OFW yan. Ganun ba? Apo. Okay. Anong grupo ang iyong kinabibilangan? Balitang Q po. Bukod diyan, wala ka ng ibang mga grupo katulad ng kung ano-ano mga grupo katulad ng Utusa.tv, ng Hula Hook, ng hindi ka miyembro doon? Sa Facebook po, marami pong mga grupo. Anong pinaka-aktibo? Ano ang pinaka-aktibo na masasabi mo na hindi mo talaga makakalimutan na grupo? Ito po, syempre, ang Balitang Q. Nagmamalaki ko po. Ano ba yung Balita Q? Ay pagpaumanhin mo sapagkat hindi kasi ako namamasyal sa Facebook. Ang pinapasyalan ko lang sa Facebook ay yung aking fan page group. At pagka nakakita ko ng maganda, pumupunta ka agad ako. Pagdating nyo na po yung aming website. Hindi. Miyembro ako ng 231 groups and fan pages. Okay. Dinadalaw ko lahat yan. Ang sabi nga sa akin ng nakakita ay 26 hours ako nagtatrabaho sa loob ng isang araw. Hindi 24. Mayroon akong hula hook, umaabot ko minsan ng 4 to 5 hours yung isa kong question. Nagbibigay ako ng 2 question within 24 hours. Yung aking himpilan ng TV, 2, ang hulahook.tv at saka utusa.tv. Yung aking libro na pina-follow up, yung aking mga project na $1 One Factory, yung aking School of Inventors, saksakan ng dami. Kaya 26 hours si Calpito. At any rate, yan ay no complaint sapagkat ito'y nakatutok lahat sa mga kapwa ko OFW. Ito ay niaalay ko lahat sa mga ka-OFW natin. So, no complaint si Calpito. Binabanggit ko man ito, hindi dahil sa ako nagko-complain, kundi ito ay binabanggit ko magsisilbing hagdan ng inspirasyon sa inyong lahat na ang isang tao ay maraming magagawa kung ito ay kanyang gagawin. Hindi katulad ng mga politiko na naka-interview ako ng isang senador, hindi lang pala isang senador, maraming mga senador at mga kongresman. Sabi ko, ay kinakailangan magtayo tayo ng maraming pabrika sa Pilipinas para mapauwi natin mga OFW. Alam mo kung anong sagot nila? Ang sagot nila, napakahirap niyan, Manny. So, ibig sabihin, ayaw nila na mahirap. Gusto nila magbungkal ng pera at bulsa na lamang. Ibig sabihin, ayaw nila talaga magpakahirap. Isipin ninyo, ang suggestion ko ay magtayo tayo ng maraming pabrika sa Pilipinas para may trabaho ang mga OFW para wala ng Pilipino na lalabas sa ating bansang Pilipinas. Ang sagot sa akin ng maraming mga senador na nakausap ko, Calpito, napakahirap yung iniisip mo. Isipin mo. So, ayaw nila na mahirap. Nangangulugan, gusto lamang nila magbulsa na sapi wala doon sa kanilang pork barrel. Sus Mariosep ng mga politiko ito. Kapag nag-aaral ako ngayon ng doble-doble pangkukulam, kukulamin ko talaga itong mga mandarambong na itong mga politiko. Dali-dalian nyo na. Oo. Kaya... Dali-dalian nyo na pangkukulam. Parang madali na rin po kami makauwi. Ang aking hinihiling ito, di ba sumusulat ka kamo doon sa Balita Q?
ay pwede bang mag-forward ka ng mga sinusulat mo sa utusa.tv para sa ganun ay mai-post ko at mai-broadcast natin dito sa ating himpilan. Para sa ganun ay at least yung contribution mo ay naipapaabot ko sa 81 countries na sumusubaybay dito sa ating himpilan. Ang balitang ko po ay nasi-cater ng mga Filipino community events. Ayan po, yung mga nangyayari po dito ng mga Filipino organization sa Canada. Yung mga pagtulong po din po namin yan. Pero natawag live streaming, meron po kami video radio. Meron din pong print, which is pinapadala po namin sa Pilipinas para ngayon. Na isa po nga si Evelyn sa manunulat po doon ng article niya. Ang inihiling ko lang ay huwag kayong mag-post ng mga napugutan ng ulo, bata na kinakatay, o anumang mga kung ano-anong dahil nakaka-depress naman masyado. Hindi ko yung tinatanggap sa aking mga group, sa aking wall, o kaya dinidelete ko kaagad yung mga ganong klase ng mga balita. O kaya yung mga nananawagan na humihingi ng pera, mga Kapilipino, ito ang aking pinaabot sa mga nagpo-post na humihingi ng abuloy na pera. Kapag nag-post kayo sa akin, deleted ka agad yan. Sapagkat ayoko na manghingi kayo ng pera through Facebook. Tandaan niyo yan. Ayaw ko manghingi kayo ng pera sa pamamagitan ng Facebook. Dahil, mga Kapilipino, kahit isang pera lamang ay napakalaking kwento ang magagawa niyan. Kaya sa aking mga pages, sa aking mga groups, sa wall ko, hindi ko pinapayagan ang anumang post na nanghihingi ng pera. Tandaan ninyo yan. Dinidelete ko kaagad. Dahil ayoko na mapag-usapan yung aking grupo, mapag-usapan yung aking fan page na humihingi ng pera. Never in my life. Ako'y nagpa-public service, mga Kapilipino, simula pa noong 1965. Puro public service na hinawakan kong programa. Subalit, kapag ka ako'y nanghingi ng pera, mga Kapilipino, direktamente doon sa pasyente. Hindi yung manghingi ako para dumaan sa akin ng pera. No. Ang aking style ay ganito. Yung mga ibang mga announcer sa Pilipinas ay baliktad. Sila, lalapit ang isang nanghingi ng dugo. Ang gagawin nila, gagawa ng, yung announcer ng public service di kuno, ay gagawa ng recommendation para sa Red Cross. Ano ang naitulong niya? Recommendation. Hindi action. Kundi pinahihirap lang niya ang Red Cross dahil siya mismo ang kumakatas ng dugo doon sa Red Cross. Pero ang inyong lingkod, ganito ang aking paglulutas sa mga problema, mga Kapilipino. O, lalapit ka sa akin, hingi ka ng dugo. Ang gagawin ko, mananawagan ako sa mga miyembro kong taxi drivers noon na 25,000. Sabi ko, kung sino ang mayroong type ng dugo na ganito, pumunta kayo sa Red Cross at mag-donate kayo, ibigay doon sa taong ito. Ibig sabihin na tulungan ko ang Red Cross. Hindi ko wini-withdraw yung dugo ng Red Cross. Mga Kapilipino, yung hihingi sa akin ng paoperahan, hindi ako gagawa ng recommendation para sa DSW. Kundi ako mismo ang mananawagan sa aking mga miyembro na pumunta kayo doon sa hospital, may paoperahan, pumunta kayo doon at bayaran ninyo. Mga Kapilipino, ganyan ang mag-public service. Huwag kayong manghihingi kahit kusing sa mamamayan through your program or through Facebook. Yan ang aking payo sa inyo. Sapagkat kung hindi, kayo ay aking babatikusin. Tama po. Kami naman po sa Balitang Kayo po ang mga inspirasyon para sa kapwa-OFW. Hindi po panay kwento na malulungkot. Minsan po ay nakapagbigay din kami ng mga Facebook articles para din ma-enhance po ng mga kapwa-Pilipino natin na ang buhay sa gitnang kulaman ay hindi panay pagpapagod. Meron din pong kahiyahan. Yan po yung mga kino-offer natin. Yung mga pangyayari dito, yung mga ginagawa ng mga organization. Yeah, very inspirational. Yung mga inspirational happenings. Hindi yung nakasama si Jovelyn. mga depressing. Huwag natin ibalita yung depressing masyado. Iwasan natin masyado yung pagbabalita na na-rape na OFW, binuntal na OFW, kinarate na OFW. If possible, ay iwasan na muna natin yon na ibalita sa halip tulungan yon. Dahil nakaka-depress. Sa halip, ang ibalita natin ay si Tilpolano na OFW na ka-invento ng ganito.
Si OFW na ganito ay umunlad. Si OFW na ganito ay nakapag-asawa ng prinsesa. Mga ganon ang balitang gusto ko mangyari na nababasa ko sana. Pero dumadaan sa aking Facebook, kinarati ni si ganon, ni-rape si ganon, hindi sumweldo si ganon. Very depressing. Yes, okay, ipabalita natin yon. Pero wala na ako narinig na balita na si JJ ay tumanggap ng sertipiko ng pagkilala dahil sa kanyang kabutihan. Mga ganon ba? Di ba? Nakapag-asawa si JJ. Nakapag-asawa si JJ o may boyfriend si JJ na napakayamang isang prinsipe. Di ang gagandang balita, di ba? Lahat ng mga nabanggit nyo ay mangyayari. No. Kaya, yon. Very good, very good. Ako'y nagagalak. At nabanggit mo ang hinggil diyan. Tayo muling mag-uusap dahil gusto ko man pahabain pero yung kasing signal mo ay puro na lang ako nagsasalita. Baka naman sabi nila, itong si Calpito kapag mag-interview sila nagsasalita. Mga Kapilipino, dahil gusto ko lamang kasi na maging at least ang pagsasama-sama natin itong oras na ito, dahil yung mga sinasabi ni JJ ay hindi namin gaano maunawaan. Yan ang aking dahilan. Pero itong tandaan mo, yung beauty mo ay nakakintal yan dito sa aming screen. Yan. Big close up. Kayo talaga, kuya. Sa ganito ang gagawin natin, sa susunod na interview, padadaanin ko sa telephone line. Tapos, hindi ka makikita ng visual, total nakita ka na, ang gagamitin ko ay ang iyong mga pictures. Kaya sa telephone line natin idadaan para mas malinaw. Okay lang ba yun? Ganun ang ating gagawin. So, maraming salamat sa iyong pakipag-ugnayan ngayon. Ipaabot mo. Dahil nga lamang ako nalulungkot dahil sa signal mo. Okay, go ahead. Ipaabot mo ang iyong nadarama sa ating mga ka-OFWs. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin pagkakataon na kasama ko kayo dito sa inyong himpilan, Kuya Manny Calpito. Nagpapasalamat din po ako sa naging daan na makausap ko kayo, si Jovelyn Bayubay Revilla po, ang tumulat ng Pilipinas Lampana. Nagpapasalamat din po ako sa Balitang Q, ang pamilya ko po dito, na kasama ko sa loob ng 8 buwan. Nagpamulat po sa akin ng tunay na buhay ng isang OFW. Kakunahan na po ng aming chairman, Mrs. Loranca Cabrito. Ang aming pong mga advisors at mga seniors, always kung tawagin po. Carico, De La Rosa, Antonio Matanggol, De Leon. Ang mga kasama ko po sa Balitang Q, napakarami po namin, hindi ko po kayo mabanggit lahat. Hindi ko po kakalimutan ang Tropang Sabog. Sila po yung sandalan po kapag kami pinagdadaanan po si Gege. Ayan. Si Master Alvin Bongon, si Founder Mildred Muaman, si Kenzo, andyan lang po siya sa tabi-tabi, Nico Hernandez, attorney Alvin Salutat po na nasa Pilipinas ngayon. May nakalimutan po pa ako si Robby po, Inala at Saka Veritin. Ang mga kasama po namin sa Balitang Club pa na pansamantala ay ayun, kasama ko po tuwing Lunes at Miyerkules. Nakikita po nila to yung video. Papanoorin ulit nila pagka hindi po sila kapag yung iba po ay ngayon So yung iba pong delay sila kasi natutuwa sila na napasama ko sa himpilan yun. Pinagagano ko rin po na sana paulit pa. Pag malinaw na yung linya, paghahandaan po talaga magandang headset, hindi na sa coffee shop. At ang telepono, kung gagamitin lang po ang phone pad, paghahandaan po yun. Kuya Manny. Okay, good. Sige, ulitin natin, total nakita ka na ng visual. Ulitin natin, dadaan ko sa linya ng telepono para mas malinaw. Yung mga pagpapaliwanag mo ay malinaw na pararating natin sa ating mga ka-OFW na nasa 81 countries and 738 cities all over the world. So, maraming salamat. At mga Kapilipino, ang ating pong nakaugnay ay si
Ako si Gay na nasa Qatar. Ang inyong lingkod, narito po naman sa Los Angeles, California, United States of America. Naglilingkod sa ngalan ng mga OFW sa Utusan.tv. Ang aking iniiwang pagkain kaisipan na palagian po na ipinupunla ko sa inyong isipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay pasa. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, Kuya Manny Calpito po, maraming salamat at mabuhay. Buhay po kayo. Operation Blue Law, USA.